umaga. Bibida ang mga kabataan sa New Bandido kasama si Pia Morato. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, mga balita at makatotohanang komentaryo ihahayag sa Lapid Fire kasama si Percy Lapid. Maaasahan at mapagkakatiwalaang public service ihahatid sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa programang Katapat at Karancho kasama ang inyong katapat Mayor Fred Lim at inyong Karancho Miguel Hill. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, babaha ng limpak-limpak na papremyo at kasiyahan sa Shalala and Friends kasama ang Shalala ng buhay nyo. Alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, mga nagbabagang balita ang ihahatid sa Balita sa Tanghali kasama ang inyong Karancho Miguel Hill. Sariwain ang mga awiting nagbibigay inspirasyon sa saliw ng musika noon at ngayon. Alauna hanggang alas 2 ng hapon kasama sina Lloyd Umali at Ima Castro. Kayo naman mga amiga, usapang babae sa Girl Talk alas 2 hanggang alas 3 ng hapon kasama si Pelita Peralta Uwi at DJ Tony. Mga pinakahuling entertainment updates at pinakasariwang chika ihahatid sa alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Showbiz Galore kasama ang nag-isang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando. Alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, mga pinakahuling kaganapan sa maghapon ihahatid sa Balita alas 4 ni Tolitz Laurenio. Alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, mga katanungan ng lipunan bibigyan ng kasagutan sa 8 Diretso kasama sina Joey Falcon, Jerry Ya at Percy Lapid. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, usapan para sa wastong kalusugan ihahatid sa inyo ng Klinika on Air. Samahan ng mga batikang doktor ng bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Mga dekalidad na programa sa radyo na gagabay sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Dito lamang mapapakinggan sa DZRJ 810, ang himpilan ng bawat Pilipino. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Magandang umaga! Congratulations! Tagahanga mo kami, hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tinan mo ka ako yung si Percy ka ako, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up! Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko.
pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabukin ang baho mo. Sa lapid fire, walang sinisino. Percy, lapid, fire! 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 Percy! Magandang Yumaga. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenaro. Po si Peter Calaslas. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig sa Lapid Fire. Ito po at kasama po si Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Kaibigan, muli po tayong mag-aanyaya hanggang alas 10 ng umaga sa pagtatanghal ng palatuntunang Lapid Fire. Gaya po ng dati, marami po tayong pag-uusapan. Dumating na po si Rose Novenario, galing ng APEC. At siyempre po sa mga nais magbigay ng reaksyon, bukas po ang ating mga landline. Ang ating pong telepono ay 412-0288. Samantala sa ating po naman text line 0977-342-1644. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan sa mga sandaling ito? Magsama-sama po tayo hanggang alas 10 ng Yumaga sa pagtatanghal ng balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Bueno mga kaibigan, di po matapos-tapos itong issue tungkol kay Grace po, no? Kasi po questionable nga naman talaga yung naging boto ng 5 senador na bumoto pabor para hindi ma-disqualify si Grace po. Ang problema po natin mga kaibigan, ewan ko, sinasabi ni Justice Carpio, mali ang boto ng mga senador. Kung saan-saan binase, may pala, siyempre, mas maniniwala tayo kay Carpio. Dahil batas naman yung pinagbabasihan niya. Ang problema nga lamang po natin, yung sinasabing batas na yun, mga kaibigan, hindi naman din lahat ng justice sumusunod sa batas Oo, tama. Yun ang problema po natin. Ang problema po natin dyan, pagdating sa mga desisyon, may botohan Whether mali yung boto o tama yung boto, hindi naman yun ang magiging desisyon. Oo. Pagdating sa huli. Kundi yung resulta ng boto. Yun, ang tama. Sabi nga namin sa inyo, lahat na ng pinakamagandang batas, gawin na ni Carpio. Oo. Di ba? Isulat na niya sa desisyon. Lahat ng pwedeng pagbasihang batas na talagang disqualified si Grace po. Kasi sinasabi po dito, pinag-uusapan dito, si Grace po, ayong sa batas, ano yun? Foundling siya. Pero, yung citizenship niya po, ano siya Parang naturalize ang sabi ni Carpio. Oo, naturalize siya. Pinanganak siya sa Pilipinas, pero hindi siya natural born Pilipino. Oo. Hindi ba? Oo. Iba yung pinanganak ka lang dito sa Pilipinas. Kaysa, tama ba yun? Oo. Kesa patunayan mong natural born citizen Kasi ka. pag natural born ka, dapat
Pilipino. Oo, nanay mo, Pilipino. Oo, Ang mga dapat magulang ang mo. nanay mo Pilipino o kaya tatay tatay mo. mo. Asan? Ayun. Yun ang hindi niya na-produce. At Kaya- saka inamin niya rin, base nga sa ginawang DNA Oo. result, Wala talagang hindi po nag-match doon sa mga tao na sinasabing kamag-anak niya. Oo. Oo, tama. Hindi po. Hindi po ba? Ngayon, ang sabi naman, ito na, maganda ito, mamaya pag-uusapan din natin si Mayor Duterte sapagkat mukhang itong decision na ito ang nagpabago, tuluyang nagpabago na sa isip ni Duterte para magdeklarang kakandidato sa 2016. Pero dito ho tayo sa sinasabi po ni Justice Carpio. Kasi po sa batas daw iba yung pinanganak ka nga lang dito at hindi ka naman talagang Pilipino na ang mga magulang mo Pilipino talaga. Oo. 'Di ba? 'Yun. Pagkatapos sinasabi niya po na mali yung pinagbasihan ng boto ng mga senador. Alam naman nating mali yun eh. Kasi nga, yun ang masama sa komposisyon ng Ng SEP. Senate Electoral Tribunal. Tama. Ang may problema po, hindi yung bumoto actually. Kasi inaabuso lang nila yung kanilang karapatang bumoto eh. Oo. Ginagahasa lang nila yung kapangyarihan nila. Sino ba yung mga yan? Di ba mga politician yan? Oo, politiko. Wala namang pagkakakilanlan sa mga politiko kundi yung rapist ng yan eh. ng kanilang kapangyarihan eh. Hindi ba? Ng pwesto. Walang alam gawin yan Kundi kundi yung kumpara sa pakinabang lang nila. pagsamantalahan yung posisyon para pumabor sa sarili nila. Oo. Kung ano makakabuti para sa kanila, hindi makakabuti para sa taong bayan. Tama. Dito, kinu-question ni Carpio dahil may intention siya. Oo. Ano ba ang intention niya? Ang intention niya, hindi pwedeng magkaroon ng presidente na hindi Pilipino. Tama. Kinakailangan presidency na itong pinag-uusapan. Oo. Kinakailangan ang mamuno dito ay isang Pilipino. Sabi nga ni Quezon, Oo. Tama. I would prefer a government run like hell by Filipinos. Di ba? Tama. Ayan po, kahit daw po demonyo nagpapatakbo nito. Sa Pilipino. Minsan may kasalanan din si Quezon eh. Oo. Kaya nagkaroon ng erap eh. Oo. Binay, Enrile. Di ba? Ng mga walang hiya. Oo. Kasi sinabi niya eh. Mas gugustuhin ko niya ang magpatakbo ng Pilipinas. Oo. Isang Pilipino. Kahit ito parang pinatatakbong parang impyerno. Kesa pinatatakbong parang langit ng isang dayuhan. Ay, nako. Sabi ni yun dapat ang ginamit nila dyan eh. Oo. Na sinasabi simple, di ba? At saka marami na nakakaalam. Ang pinagtatalunan nga daw, sabi ni Carpio, hindi na tayo dapat pumayag. Oo. Kahit na, kita mo, dito pumapasok yung sinasabing, meron ka bang papanigan o wala? Huwag mo sasabing ikaw nasa media ka, wala kang papanigan. Oo. Katarantaduhan. Isang malaking katarantaduhan. Tama. Bakit? Pagdating sa interes ng bansa mo, kinakailangan pumanig ka sa interes ng bansa mo. Bibigyan kita ng example. Oo. Yan nangyayari sa China. Kanino kayo kakampi? Sa China ba? Abay, naturalmente sa Pilipinas ka kakampi. Oo. Hindi ba? Tama. Yung mga tarantado lang ang kakampi ro sa China. Pagka ang pag-uusapan yung dispute, di ba? Oo. Tungkol sa pagmamayari ng teritoryo. Ganun din po ang ibig lang sabihin ni Justice Carpio. Yun. Maganda ang layunin niya eh. Kaso, ang komposisyon ng set, batasan lumikha niyan eh. Oo. Ano magagawa po natin dyan? Sana binago na nila yung batas. Tsaka dyan, ayon sa batas, 3 oposisyon, 3 administrasyon, at saka 3 justices. Kaya nga meron ng meron ng politika.
may paksyon-paksyon eh. Ayan. Oo. Hindi ba? Mm. Ang problema ho natin, para sa mawalang galang na ho, matalinong tao talaga si Justice Carpio, tsaka respetadong justice yan eh. Oo. Hindi ba? Mm. Kaya lang po, ano ang gagawin natin doon sa batas? Na pinagsasamantalahan nga po yan eh. Kung sa Supreme Court nga nangyayari din naman po sa inyo yan eh. Mm. Pwede bang itanggi ni Justice Carpio na hindi nangyayari sa Supreme Court yan? Na yung magandang desisyon para sa interes ng publiko, ng bansa natin, na-overrule Oo. ng botohan. Di ba? Tama. Dahil marami rin pumapabor sa kagaguhan sa mga maestrado natin. Oo. Example, Nagagapang. yung kaso ni Erap, Oo, yan. yung kaso ni Chavit Singson, Yan. nung anak ni Chavit Singson. Ay hindi ba? Anong klaseng pagboto yun? Bakit? Yun ho ba, minamalito ba natin na yun hindi ho para sa kapakanan ng, hindi ba public interest yun? Public interest. Public interest yun, mga kaibigan. Ito nga lang kaibahan, buong Pilipinas. Oo. Bakit mo bibigyan ng pagkakataon ng isang tao, ang isang walang hiya, na magkaroon siya ng posisyon, magagamit niya rin balang araw sa ambisyon niya para sa pambuong bansa. Oo. Katulad si Erap Landerer. Oo. Ano ba ngayon si Erap Landerer? Di ba nagpaplanong kumandidato rin? Oo. Ibang usapan na naman, ibig niyo sabihin na kung disqualified si Erap na tumakbong presidente o hindi. Kasi hindi naman ninyo isinama ron sa desisyon nyo sa disqualification niya sa Maynila na kasama doon na hindi siya disqualified sa pagtakbo niyang presidente. Sana niliwanag nyo na yun. Oo. Kasi yung Isang ano na lang, no? kasi yung spokesman ninyo yun na nagsabi. Hindi niya kasama dyan. Ibang usapin yun. Ibang usapan na niya. Oo. Nung di ba nung ibaba yung desisyon, Oo. nagsalita yun si Te. Oo. Ang sabi ni Te, niya, iba niyang usapan yung sa presidency. Yan. Iba itong desisyon na to. Ibig sabihin, maghahain ka ulit ng protesta Panibago, kung gusto mong ipadisqualify yan. O kaya questionin mo ang qualification ni Plander Estrada. Oo. Ang tigas kasi ng ulo ninyo Sino ba matigas ang ulo? Di Supreme Court din. Oo. Bakit? Yan, convicted plunderer. Convicted plunderer, Sana kung ousted president lang Oo. Convicted plunderer si Erap. Ba't kailangan pa nating pagtalunan kung qualified o disqualified? Oo. Disqualified ka? Yung nag-convict nga, justice pa no? Ng Oh. Supreme Court. Kasama nyo pang bumoto, pati dito sa set. Mm. Hindi ba? Oo. Si Oh. President De Castro. Bumoto siya labang kay Grace po. Tama. Di ba? Kaya, may politika yung boto niya o wala? Meron yun. May politika Oo. Bakit? Kasi bumoto rin siya doon sa disqualification ni Erap na si Erap Qualified. qualified. O parehong disqualification yan Oo. Wag niyo magkaiba ng nature. Pero, parehong disqualification yan. Nakapagtataka, magkaiba ang pasya, ang boto nitong si Teresita De Castro doon sa boto niya kay Erap Oo. sa disqualification ni Erap. Hindi ba? Oo. Ayun ang tama. masama po mga kaibigan Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Hip na hip ang world of iQool. Instant cool na kakaiba. iQool ka lang, iQool ka lang. iQool menthol gum ang aking mint bubble chum. Chill at the world of iQool. Cool na cool sa sarap. iQool ka lang, iQool ka lang. Get cool with iQool. Enjoy a different kind of cool with iCool. Cool na cool habang inuwiya. Cool na cool habang ikaw ay nagsasalita. iCool Menthol Gum. Minty, gummy, long-lasting nguya. Long-lasting cool. iCool Mentholated Gum and iCool Cherry Mint Gum. What can you say?
in 1 minute. BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 in the morning. This is still a The BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medicol 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medicol 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medicol 400. If symptoms persist, consult your doctor. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Okay mga kaibigan, alamin po muna natin ang isang report. Tungkol po ito sa isang barangay na ika nga po kuwan ngayon nagrereklamo yung mga residente dahil po sa nakakaperwisyo at dahil sa nakakasulasok na amoy mula po sa isang pabrika. Pabrika ng chemicals yata, no? Pabrika yata ng gatsalyan yan Although nasa Quezon City ito kasi plastic Senator Gatchalian alamin po natin ang detalye mula po kay RJ Patrol number 2. Number 2. Nildo Apable. Alin dito yun? Alin? Ito. Ayan. Wala Si Nildo. Ayun, okay. Ayan Yes, pero sa napoporisyon na ang mga residente sa may barangay Bagong Bayan sa lungsod ng Quezon matapos na umalingasaw ang nakakasulas mula naman sa isang pabrika na matatagpuan sa may kalye industriya sa naturang barangay kung saan nagsimula nilang malanghap ang nakakasulasok na amoy mula pakapon at hanggang ngayon. Hindi lamang mga residente sa may barangay Bagong Bayan ang apektado ng nakakasulasok na amoy na nagmumula sa loob ng pabrika ng Kempresa Technology Incorporated sa Quezon City, malapit lamang sa may Eastwood kung saan umabot na ito sa Ortigas Extension sa may Meralco at Barangay Di Castro, Barangay Pinagbuhatan at Barangay Ugong Lungsod ng Pasig. Pagamat umabot na sa dulong bahagi ng Pasig ang nakakasulasok na amoy mula sa pabrika ng Kempresa, pa rin itinanggi ng isa sa opisyal ng naturang pabrika na si Hel Otina na may lumalabas na nakakasulasok na amoy mula sa loob ng kanilang kumpanya. Pero hindi naman niya maipaliwanag kung bakit nakatakip ng kanilang mga ilong ang lahat ng dumadaan sa tapat ng naturang pabrika at ultimo mga gwardiya ay nakatakip din sa kanilang mga ilong. Wala rito sa lungsod ng Quezon, ito si Nildo Pable para sa DZRJ 810, 8 Trimedia ang himpilan ng bawat Pilipino. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Magpapatuloy tayo mga kaibigan. Ito yung pinag-uusapan po natin, saan ang problema ho natin, dapat yun ay paliwanag ni Justice Carpio. Paano natin maiko-correct? Kasi paulit-ulit lang mangyayari yan Hindi ba? Paulit-ulit lang po yan. Paulit-ulit na magkakamali. Paano? Paano mo masasabi ngayon, halimbawa, dun sa pagpili ng mga tatlong oposisyon, tapos tatlong administrasyon, halimbawa, ganon, di ba? Yung kaso halimbawa, nagkapalit ngayon ng miyembro ito. Wala pa yung kaso. Nakatulad niyan. Hindi ba? Kailan lang naman inihain yan Kasi usually yung paghahain ng protesta sa mga senador, sa mga presidente, vice president, immediately lumalabas lang yan after election Hindi ba? Tama. Pero ito iba kakaiba ito kasi yung natuklasan yung pag-question sa kanyang citizenship late na. At saka parang matagal na nilang alam, ba't ngayon lang nila binrot up yun? Hindi ba? Siguro dahil wala pang balak noon si Senator Paul na tumakbong presidente, kaya hindi sila nag-intindi muna. Di politika yung issue. Politika sasabihin nating nagbase ng boto yung mga
bumoto kay Grace po na politika. Politika yung... talagang politika yan eh. Politiko yan eh. Sabi nga namin sa inyo, kung hindi tatakbo yan padidisqualify ba nila yan? Oo, tama. Paano na padidisqualify yan Wala naman silang... Ibig sabihin, hindi nila kukwestiyonin yung citizenship ni Grace po kung hindi kandidato. Oo. Kaya nga kinu-question Hindi ba? Kandidato mga kaibigan, yung po dapat na i-correct siguro. Saka, maiko-correct hindi naman final yan Aakyat yun sa Korte Suprema. Diyan ang labanan dyan. Hindi, yun nga. Pero ang ibig ko sabihin, sa composition pa lang ng pagpili ng members, meron ng depekto ron alam mo naman sa gobyerno, opposition ngayon. Oo. Bukas. Pagka nanalo na yung kalaban, lilipat naman siya doon. Paano kung nakalipat na yun doon? 'Di ba? Pero siya na-appoint na ron sa membership ng SET. Tapos nakalipat na siya ng partido. Paano ngayon yun? Ayan. Ang gulo ng SET Hindi ba? Oo. Ang gulo niyan At saka wag muna natin sabihin yun na maganda desisyon natin. Pangit ang boto noon. Talagang expect natin dyan? Defective. Defective in the first place yung pagkakagawa nitong ng batas tungkol sa SET. Hindi ba? Tama. Ngayon nga, pwede mo nang questionin ng Supreme Court bakit kayo may botohan? Hindi ba? Sabihin mo na, di ba si Justice Jonen yung disqualification ni ERAP? Oo. Iginawa niya ng siya nagpunente, sa kanya na-assign Siya gumawa ng desisyon, sa kanya na-atas yung tungkulin. Ang tawag doon, punente. Mga kaibigan, gumawa siya ng desisyon, napakagandang desisyon. Yung mga batas na hindi nga napag-uusapan, jurisprudence na hindi napag-uusapan, nung pinag-uusapan pa yung disqualification ni ERAP, inilagay niya ron Meron na dagdag siya ron Hindi ba? Ibig ko sabihin, talagang kuminis pa Pinakinis yung desisyon nung magbotohan? Ayan. Ilan ang bumoto sa tama? 3. 3 lang kayo ilan yung bumoto sa mali? Mas grabe yun. Mas malala yun. 11 yung bumoto ron, di ba? Oo. Sa mali. Ibig ba sabihin tama ang botohan na yun? Nako. Mali yun Pero bakit nagiging tama? Dahil ba sa ginawang desisyon nila? Dahil sa kanilang dissenting opinion? Hindi. Dahil sa botohan. Yun. Hindi ba? Tama. Katulad din itong 5 senador ditong ungas. Na iba-iba dahilan. Ano asahan natin dyan? Ano asahan mong katarungan kay Senator Tito Soto? Makakaasa ka ba dyan? Kay Loren Legarda. Loren Legarda. Ha? Sino Kay pa? Bam Aquino. Bam Aquino. Anong katarungan sinasabi mo? Meron na bang track record ng katarungan yan? At under what basis na isalalay mo ang kapalaran ng isang katarungan para sa mga taong ito? Sa kanila mo ibibigay. Hindi ba? Para bang ipagtitiwala mo ang interes at kapakanan ng bansa sa isang convicted plunderer na si Joseph Estrada. Aasa ka pa ng katarungan. Nako po. Hindi ba? Wala ho yan. Si Villar. Ano ba naman alam yan? Hindi ba? Pangisi-ngisi na. Hindi naman tayo siya. Sa amin mo ibigay yung pera niyan. Ako tatakbo tignan ko kung umubra sa akin yung mga senador na yan. Hindi naman sa magsalita lang. Alam nyo na mga kaibigan, kumiibubugay wala naman Hindi ba? Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Ito, pinag-uusapan lang natin to, wag naman magagalit. Especially Justice Carpio kasi respetado natin yan Kung sa mga maestrado lang dyan, mas may paggalang ako dyan
kumpara sa lahat ng maestrado ng Korte Suprema. Wala, sinira. Sino ba sumira ng respeto? Hindi ba ang isang tao, para ikaw maging kapanipaniwala ka, para ikaw ay igalang, lalo na especially nasa media ka o nasa public service ka. Oo. Abay, hindi ho overnight yun eh. Hindi yung bibihisan kita ngayon ng titulo, susuutan kita ng damit ngayon, ano ka na makinis na pagkatao mo. Hindi ho ganun yun. Kahit saan larangan. Ang tawag dyan, earned. Ang respeto ay pinupundar yan. Hindi ho yan nakakamit, natatamo ng isang tulog lang eh. Ano ka na? Kagalang-galang ka na. Tapos di na kayo nahiya kung ipatawag nyo pangalan nyo. Kagalang-galang. Your Honor. Kagalang-galang na mga magnanakaw. Sa Kongreso at Senado. Hindi ba? Hindi ho eh. Ganun yan eh. Ngayon siyempre, alam nga naman, respetuhin natin yung desisyon ni Tito Soto. Karispe-respeto ba yan? Mga kaibigan, di ba? Kaninong boto ron ng karispe-respeto? Wala nga ho. Wala. Pero ang question, tanggapin natin at hindi na natalo kayo sa boto. Yung kinu-question ni Justice Carpio, sana kinu-question niya rin. Oo. Yung disqualification kay Erap, di ba? Bakit hindi na disqualify? Ang boto niya ron, disqualified si Erap. Tama. Buti pa si Leonen, kumibo ng husto no? Oo. Di ba? Katulad din yung sa kaso ni Chubby Chingso nung anak. Convicted din yun. Para saan pa may batas? Ang masama niyan, yung mga justice pa yun. Ito mga tulonggis lang to eh. Kahit naman yung kay Nancy Binay baluktot din yun eh. Hindi naman batas ang nasa isip nun nung bumoto yun eh. Ang nasa isip nun, tatay niya eh. Abay, kalaban ng tatay ko to. Ayoko na yan. Opposition si Binay. Opposition yan eh. Siyempre, laban yan dun. Alam niyo naman naging senador yan, di dahil sa utak eh. Dahil sa pera. Oo. Hindi ba? Daming pera. Sa amin yun na, alam niyo, ang problema lang kasi, yung mga merong kakayahan, yun ang walang pera. Oo. Hindi ba? At kung meron man, halimbawa, meron ding mga principled na tao talaga sa gobyerno. Oo. Pero ilan na lang yun, katulad ni Duterte. Katulad ni Mayor Alfredo Lim. Iyan hindi mo mapapabili ng boto yan. Huwag mong asahang bibili niya ng boto mo kasi hindi sila bastos na tao. Oo. Di ba? Tama. Ang kanila lang ino-offer ay yung talagang tunay na maipaglilingkod nila. Serbisyo. Pero kita mo naman pagka nanungkulan sila. Oo. Kita mo si Lim. Ilang ospital ang pinagawa niyan? 6. Ha? 6 no. Hindi, may isa ng ospital na Maynila noon. Yung 5 pinagawa ni Mayor Lim yun. Eskwelahan, college, libre. High school. High school, ilang libre. Ito hindi classroom. Mga mga school buildings. Oo, talaga. Ang pinatayo. Hindi ba? Si Erap ngayon nagpatayo. Yun ang kapalit ng hindi bibili ng boto nyo. Oo, si Erap ngayon nagpatayo ng bakuna. Bakuna. Hindi. Ang kapalit kasi, tinan mo, pag binili boto mo, pag nanalo, hindi nyo pa ba nakita kay Erap yun? Oo. O, nung tumakbo sa Maynila, hindi ba namili ng boto? Namili. Ang ginawa nila, pinagapang nung halimbawa, bukas yung eleksyon, nung gabi, pinagbabayaran yung mga botante. Huwag na kayong bumoto. Lalagyan tinta. Nilagyan ng ink sa kuko. Siyempre, hindi nabubura yun. Ilang araw yun. Meron nga raw, sinubukan burahin para makala niya, maloloko niya. Nung burahin niya, lumambot lang yung kuko niya eh. Muntik pa mabakbak eh. Kasi lahat ng klaseng pambura, ginamit na niya. Hindi natanggal eh. Ultimong thinner, di kayang tanggalin eh. Talaga. Yun, tinta na yun. Talaga matibay yung pinahid. Kumakapit eh. Uling sa impyerno yun eh. Oo nga. Kaya nakita mo, yun eh. Nung maupo si Erap, ginawa? Nakaw dito, nakaw doon. Diskarte rito, diskarte ron. Ngayon daw, doblehin niya gastos niya.
Doblehin ha. Doblehin mo na. Sabi, hindi daw papayag Laglag ka na riyan. Doblehin niya raw. Ang bali-balita ng mga bata. Namimigay na nga ng pera. Ito, tignan mo sa City Hall na lang ang mga empleyado hanggang ngayon yung kanilang allowance, hindi nila nakuha Nako. Sino ang binigyan? Ang binigyan, pulis. Tsaka teacher. Kasi yun, may mga kaugnayan sa eleksyon. Magagamit niyang guns yung pulis. Yun naman teacher, magagamit niya kung magpapagamit sa kanya na mandaya. Yung pulis, nasubok na niya, magagamit niya kasi pati pasugalan Hindi ba? At saka kahit na magnakaw ka, pulis ka, mang-hold up ka, may kaso ka ba? Diyan sa Maynila? May nakasuhan na ba? Wala. Mga kaibigan, wala nangyari. Huli lang. Yung mga, shabu nga doon pa nahuhuli sa loob mismo ng headquarters Sa mismong locker ng pulis. Hindi ba? Ano nangyari doon? Meron ho ba? Wala. Ay mga kaibigan, bago tayo magpatuloy mga kaibigan, magbabalik po kami. Huwag po kayong aalis. Sandali lamang po. Ang oras natin ay 36 na minuto. Makalipas po ang ikasyam ng Umaga. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataporma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ikaw ba ay nakikinig sa DZRJ 810 araw-araw? Pwes, eto na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text sa inyong greetings sa mensahe sa 0917-798-8910. Huwag kalimutang ilagay ang inyong pangalan, address, at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Corporation. Meron po tayong report mga kaibigan sa Radio Patrol, RJ Patrol number 3, si Jojo Sikat. Kaming Jojo. Jojo Sikat. On the air na. Yes, sinisigurado itong si Senate President Franklin Dillon na ang prioridad ng Senado sa pagbabalik ngayong araw ng sesyon matapos ang isang linggong bakasyon dahil sa APEC meeting na pinaprioridad ang pagpasa ng Bangsamoro Basic Law o ang panukalang batas na bubuo ng Bangsamoro Region na sa Mindanao alinsunod sa kasunduan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front. Iginit itong si Drilon sa kabila na abala sila sa budget deliberation, kanila pa rin tututukan ang panukalang BBL matapos ang pagpasa sa pambansang budget para sa 2016. Ayon sa senador, may sapat na panahon ang senador o itong Senado upang ipasa ang panukalang BBL na may tuturing na malaga para sa kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Nakikipag-ugnayan na umano itong si Drilon sa sponsor ng naturang panukala na si Senator Bongbong Marcos para matiyak ang pagpasa ng BBL bago matapos ang taong 2015. Mula sa Senado, ito si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ 810, 8 Tri-Media, himpilan ng bawat Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magpapatuloy tayo. Kwento mo nga raw sa mga nangyari sa kwan. Ito, meron kaming ito. Dito nyo lang mababalitaan ito. Yan. Pero hindi muna natin blind item. Magbibigay tayo ng blind item. Bukas meron din tayo.
Sa Makalawa, meron din tayo. Mga kaibigan. Araw-arawin na natin. Hindi, kasi nawawaglit natin minsan ito, ha? Yung mga blind item na yan. Ito si Rose Novenario po, siya'y nag-cover ng APEC para sa Payagang Hataw. Ilang araw sila doon, doon sila naka-assign sa APEC. Oo. Ay, maganda assignment ko doon, ha? Doon ako na-assign sa Hati. Kay Justin Trudeau sa Canadian Prime Minister sa bilateral talks nila. Saan yun? Ha? Saan yun? Sa Canadian Prime Minister ng Canada yun. Yung sinasabi nilang APEC Hati, yung gwapo. Yung hati. Oo. Akala ko kung anong hati, may hati. Alam mo, allergic kami sa hati. Gwapo talaga, ha? Kaya lang nakakadismaya kasi wala siyang perming wala siyang deklarasyon tungkol dun sa basurang illegal na tinambak ng Canada rito sa Pilipinas. Dalawa yan di ba? Pati siya yung Mexican si Enrique Nieto, Mexican president. Yung palang Hinduropot na yun. Ay, hindi maganda. Isinusuka pala sa kanila yun. Alam mo ba nung nabalitaan pala sa Mexico na yan pinagkakaguluhan dito. Lalo na ni Chris Aquino. Nagalit sila. Sa inyo na yan. Sabi, kung pwede, wag nyo nang pauwiin dito yan. Dito na yan. Sa inyo na yan, presidente yan. Oo. Pinamigay Ano pala yan, Sinusuka pala Ang daming kaso ng human rights violation, mga extrajudicial killings, may corruption case. Droga sigurado yan. Alam mo naman yung mga bansa na yan. Basta kumukontra daw sa kanya, na lang, nawawalang parang hindi ba nakilala ni Erap? Nakilala ni Erap, di ba? Oo. Kasama dun sa Lunete. Sunod na sunod. Para siyang aso ron Pero hindi siya pinapansin dahil si Chris Aquino kinakausap Pansin mo. Mga kaibigan si Chris naman, okay lang sa kanya. Basta type niya, di ba? Oo. Ano ba naman kay Chris yun? Ay, kinamuhian si Chris dahil 'di ba ikinumpara niya yung paghihirap ng mga taong yung perwisyo ng APEC sa ordinaryong mamamayan doon sa Sunburn na natamo niya nung ipinasyal niya sa Intramuros yung mga asawa ng APEC delegates, ng APEC leaders. Sino may sabi sa kanya magsuot siya nung terno, nalabas yung dibdib at likod. Oo. Naglakad siya dun sa ilang oras sila naglakad. Pero marami may gusto niya. Yung APEC ni Yun pinakagusto ko ron. Yung APEC. Kasi manamit Bakit yung mga atin naman niya simpleng lang, nakapalda lang, naka-blouse, Sus Marios. Ngayon, eto na. APEC. Eto na. Pero ito, hindi alam ni Rose, sa kabila na sila, doon nakatira sa, malapit doon sa pinangyarihan. Isang konsihal ng Maynila. Mga kaibigan. Ang muntik ng maaresto. Ay, sayang. At pinalibutan ng mga security. Kasi doon pala sa casino, isang casino dyan, doon nakabilit yung presidente naman ng Russia. Oo, si Medvedev. Russian president sa isang hotel dyan sa casino. Ngayon, itong tarantadong konsihal, mga kaibigan, sa Maynila, may lumapit yata sa kanya. Kasi, siya ron, suki siya ron sa mga casino Doon siya nagsusugal Talo na naman. Talo ngayon, nilapitan siya ng isang jogging niya. Yung alaga niyang jogging doon. Na si Arlene Napoles. Napoles. Ngayon, humingi ng balato. Katatalo lang yata ng gago, naghahanap pa ng mauutangang pinanser. Yung konsihal na Maynila. Konsihal na Maynila ito. Ang sabi niya dun sa humingi, wala na akong pera, talo na nga Meron ako rito, bomba. Nag-bomb scare Ba't kinabi niya? Akalain mo, pinalibutan siya ngayon ng mga security. Bawal yun bawal yun. Nagsasalita ka ng gano'n. Sa airport niya, bawal yun. May nakapaskil pa nga ron Sa airport, pinagbabawal yung magbibiro ka. Nung marinig yun. Pilit siyang dinadala sa security office.
Hanggang sa napakiusapan na lang niya, humingi siya ng tawad. Oo. Kasi nandun yung presidente. Oo, nandun. Ng Russia, tapos magbibiro ka ng ganun. Tsaka kasino yun. Kahit wala pa yung presidente ron, palagay ko eh. Kahit saan naman Bawal bawal yun. yun. Bawal yung magbiro. No? Buti na lang, di pa si Duterte yung presidente. Oo, Kuya Duterte. Kundi ito unang masasample sa bomb scare eh. Ha? Lalagay siya bunganga. yung Mga buhok. kaibigan eh. Hindi ba? Tarantadong konsyal ito eh. Oo. Siguro kasi. Laging talo eh, ha? Oo. Lagi talo. Pero alam mo, balita ko. Oo. Yung isa sa pinagkakautangan niya, binayaran agad eh. Ba? Yung minsan, na bago nangyari itong insidenteng ito. Siya pa rin. Yan. Yun Oo. palang Siya pala. Pinuhulaan niyo pa ba? Mga kaibigan, ang oras natin na 46 na minuto na po. Makalipas ang alas 9. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Paano namang ipaliliwanag ito nung isang araw pa, nung Biyernes, sabi natin, paano kaya mababawi yung ginastos sa APEC na halagang 10 billion? Paano ginastos sa pagkakaalam mo, Ross, itong 10 billion ito? Lahat-lahat ng preparasyon, kasi yung APEC naman, hindi lang yung 4 na araw yan, nung nakaraan linggo Ang APEC kasi, nagsimula yan mula pa nung January 2015, mula ng pag-alis ni Pope Francis hanggang ngayon. May mga senior officers meeting, finance ministers meeting. At lahat ng 10 billion na raw yan ay ginastos para sa pag-aayos ng mga infrastructure. Ang ibig mo sabihin, kung hati, sa isang buwan, 1 billion. Oo, parang gano'n. Maliit ba yun? Kasi kasama nilang kinwenta dyan yung mga infrastructure projects. Hindi lang simpleng yung mga preparasyon. Kanino ba yung infrastructure na May sariling budget yun eh. Yung public private yun eh. PPP. Sige, yung iba, PPP. Hindi ba? Private yun. Yung iba naman sa DPWH. Hindi, pero mga kaibigan, yung mga, especially yung hindi natapos na Skyway. Di ba? Yun naman yun kasi merong mga pangyayari na hindi mo talaga maiiwasan. Na-indulto talaga yun. Binagyo, kung ano-ano, di ba? Oo. Pero 10 billion is 10 billion. Hanggang ngayon, walang paliwanag siya. Bad, kinakamada pa ang paliwanag. Ilalabas daw nila sa website. So, may website kasi, di ba? Kasi, sigurado may kickback yan. Kung gaano kalaki, yan lang hindi natin alam. Di ba? Baka pati yung sa pagwawalis ng mga homeless Kano kaya ginastos ni Chris Aquino dyan? Oo. Yun lang sa pamamasyal niya sa rin, Intramuros. Yun nga, yung pag-host niya rin sa mga spouses. Sa mga asawa, di ba? Mabuti pa yung asawa ng Prime Minister ng Japan. Oo. Alam mo, nabasa mo ba yun? Napaiyak siya, no? Hindi, napanood ko pa. Oo. Nasa Facebook nakapost Ang talagang pinuntahan niya, yung talagang lugar ng mga mahihirap dito sa Payatas. Ang galing, no? Yun. At saka sa Maynila. Yun, na hindi umiyak, ginagawa diba? ni Erap. Si Erap, minura Oo. Yung asawa nung Hapon, umiyak Makita kalagayan. Hindi, kasi naman yung iba ron, yung dito sa Payatas yata, pinatatakbo yan ng Japanese Foundation. NGO. Hindi ko lang kasama dun yung kaibigan ko. May kaibigan kasi ng Hapon na reporter din. At saka matagal ng reporter, matagal na rin dito at meron siyang advocacy nga yung ganyan. Yung tumutulong siya sa mahirap, no? Diyan sa Payatas. Oo.
At ngayon may human rights group na magdidemanda kay ERAP. Ay, dapat lang. Sa pilitang pag-aresto, pag-detain dito sa mga yung pa nga pala, nakita mo ngayon nakalabas na. Wala na. Nasa lansangan na, nadaanan ko na eh. Yun pala, meron pala sa dyaryo, no? Sinasabi ni ERAP, regular daw silang nagre-rescue. Rescue, Oo, sabi niya, rescue. Sinagip pa, no? Kung sinagip mo yan, di dapat wala na yan sa kalsada. Ba't lalong dumarami? Meron pa nga siyang ngayon kontra gutom daw, ano? Revolusyon kontra gutom. Naku, nakakasuka yun, ano? Mga kaibigan. Kung talagang kontra gutom yan, simple lang gagawin mo eh. Ipatigil mo yung kotong sa mga vendors, sa mga drivers. Yun, ang tama. Mababawasan yung gutom ng mga yun. Makakakain yun. Maayos-ayos. Baka mamantikaan ng konting uso nun. Sa kinikita naman nila. Di ba? Tama. Sa perang pinaghihirapan nila na hino-hold up nyo. Tama. Diyan sa lungsod na Maynila. Di ba? Oo. Yan ang ipatigil mo. Tsaka yung mga pasugalan dyan, na imbis na ipambibili na ng pagkain, abay, sa inyo pa napupunta eh. Nako po. Dahil tinataya sa sugal eh. Nako. Wala na kayong pinatawad, pati video karera nandyan eh. Tatlo't wala. Kaya tuwan-tuwa si Jesus Taga na animal eh. Si ex-convict, 'di ba? Si ex-convict Jesus Taga. 'Di ba? Diyan nabubuhay ang hayop na yan sa pasugalan eh. Mga kaibigan. Ayaw niya nung mga alkalding kuan eh. Matino. Yung laban sa kamukha ni Mayor Lim. Gusto niya kamukha ni ERAP. Para libre sugalan. Libre. Ito, magbasa tayo ng mga text, ha? Kung ngayon ang eleksyon, si Duterte, Duterte nakalimutan natin. Duterte Marcos ang iboboto namin. Kasi sila Marpo at Binay ay puro mga kandidato ni Penoy na isang walang kwentang pangulo na tuta ng Kano at Malaysia. Nako. Kayo naman. Sino ba hindi magpapatuta? Papatuta sa Kano. Yun naman, masama yung Kano tuta natin. Mayroong tuta. Kuwan nga pala, si Duterte nga pala, ang sabi, tatakbo eh. Nagdesisyon daw siyang tumakbong presidente dahil nga dito sa desisyon ng set. Kaso ni Grace po. Hindi rin siya makapayag na na hindi Pilipino. Kumuha na kayo kahit ita. Sabing ganun. Igurot. Gusto niyo. Ayun talagang natural born yun. Kasi natural born. Yan ang tunay na Pilipino. Puro talaga yun. Tayo, nahaluan na lang tayo. Di ba? Sila talagang mga mamamayan dito, kamukha ng mga Indian sa Amerika. Di ba? Yan ang tunay eh. Pero sabi nga ni Duterte, kumuha na kayo ng ganyan, wag lang si Grace po. Mario Joseph. Ngayon tuloy yan nag-udyok sa kanya. Kasi nga, nasa batas naman talaga yun. Na talagang kinakailangan natural born. Di ba? Tama. Cesarean pala si Grace po. Nung ipanganak. Cesarean. Hindi natural born. Cesarean. Daming natuwa ngayon sa sinabing yan ni Duterte. Maraming nabuhayan ng loob, pero marami ring natakot sa kanyang pagtakbo. Di ba? Ba't di ka matatakot dyan? Katulad halimbawa ni Ligayang Bruha. Bruha talaga. At saka nung kanyang callboy na manunulot. Manunulot daw. Manunulot. Si Ricky Sungay Ikupal. Mga kaibigan na lover boy niya. Ayos ba mga batuta natin dyan? Naipa-practice ba? Kay Lola. Lola. Wala mga kahihiyan to mga to. Lola ka na. Lola na yan. Sipin mo ang balat niyan eh. Corduroy na. Uso pa ba yung corduroy? Tsaka yan eh. Lola, parang tuyo ka na. Kumbaga sa halaman eh.
tuyo ka na. Kaya ang dapat gawin dyan Sigaan ka. ligayang brew Oo. Abay, magdala ka naman ng lagadera. Mahiya. Lagadera. Mahiya ka naman. Basahin mo naman. Diligin mo naman ang lagadere. Yung nangunguluntoy mong bulaklak. Ano kaya ang buhay ito? Parang Hoy, Lunes na Lunes. Oo. Parang everlasting. Eh ngayon, Oo. asan ba tayo? Siyempre, ayaw ni Duterte pa ng illegal terminal. Uy, mahigpit sa Davao, bawal yun. Bawal sa kanya. Ay, nako, yari ka, pulis ka, tapos may mahuli illegal terminal sa lugar mo. Nako, Yari ka lagot doon. ka. Bali ba, kinantyawan pa ako nung minsan Oo. na wala na raw yung presidente ko. Oo. Yung idolo ko raw na si Duterte. Oo. Natakot daw tumakbo. Oo. Eh ngayon, dumeklara. Sino ang natakot? Ha? Sino ngayon ang natakot? Siyempre sila. Oo, Eh sila bawal pala yung illegal terminal. Ay, hate Ayaw na ni hate Duterte. yun. Oo, hate na hate niya yun. Oh, busit siya. Eh kasi nga naman, extortion yun eh. Oo, at saka marami kang pwedeng gawin doon sa illegal Saka terminal. piniperwisyo mo. Ang dahilan naman ni Duterte, may nagpasabog eh. Oo. Oo, tama. Baka itong mga ito eh. Umanda na kayo Bilang na. Oh. Mga araw, maliligaya. Dami-damihan nyo na koleksyon dyan. Sabi naman ni Ferdinand Taguig, good day, Ka-Percy, totoo po ba magpa-renew ng driver license? Oo. Dapat muna kumuha ng MBI and police clearance and NSO birth certificate with barangay clearance. Pakitalakay naman po. Hindi ko alam eh. Yan ba ngayon requirement ngayon yan? Hindi yata eh. Pero maghihigpit eh. Ito na siguro. Baka nga. Kasi nga sinabi nila nung minsan na maghihigpit na sa pagkuha. Ha? Baka Ewan ko, ba't ang dami niyan? Kasi ang purpose lang nito pera eh. Tama. Wala man ako nakikitang higpit na binago rito. Wala. Hindi mo hinigpitan yan. Ni-require Pera. mo lang sila na mag-comply dyan para magkaroon ng additional collection. Oo. Ano yan? Lahat na lang ba ng kakailanganin nating ID o kaya kung ano-ano, lisensya, eh kailangan pa MBI, kuha ka ng MBI? Aba, magtayo na lang yung MBI o kaya yung gobyerno, gawin nyo na lang imprenta yan. Oo. Di ba? Oo, Eh yan ang tama. gusto nyo negosyo eh. Eh lahat ng collection NSO. Eh ano ba, lahat na lang na gagawin ko sa buhay ko, may NSO. Eh, magkano Anak isang, ng- isang kopya ng NSO? 175. Tanungin mo, ikaw Erap, ganyan ba? Gusto mo yan? Buong buhay mo lahat kailangan ng papel. Oo. Gawin na lang, yung mga ginagawa nila requirements niya, lahat ng gagawin mo, may NSO. Oo. At alam ko, nasa linya na po yung ating interviewin, si Mayor Estrada. Okay, kami na... Kamantado, ulol. Hello, hello. Ayun ayun eh. Yun lang eh. Ha? Yun lang, oh. Yun lang. Mhm. Napahaba yung kopya natin, di bale? Oo. Bukas. Nagmura. Sige, Oo, ito. ayun ayan ulitin. Ito, pakinggan nyo si Erap, ha? At alam ko, nasa linya na po yung ating interviewin, si Mayor Estrada. Okay, kami na... Kamantado, ulol. Hello, hello. Si Erap nga. Kaduda-duda. Mga kaibigan, no? Si Elmer naman ng Cavite, good day, tropang Lapid Fire. Matagal na akong diehard sa pakikinig sa inyo. Panahon pa ni Lollipop at Attorney Pagya. At sa nakaraang himpilan, more power. Matagal na pala si Elmer. Tagal na. Doon pa raw. Panahon pa ni Lollipop. Ano ba nangyari kay Lollipop? Ewan ko ba, nagsaka na yata, bumalik sa bukid. Sa gulo ng buhay ni Grace po, paano niya patatakbuhin ng bansa nating mahal? Ang taas kasi ng ambition mo, Grace. Yun. Sabi galing sa 0093 yung dulo. Jerry ng Manila. Percy, ask ko lang po kung mag-renounce na ng American citizenship yung husband ni Grace po.
at mga anak niya. Sabi yata pag nanalo. Pag nanalo kita, may condition pa, no? Sigurista. Pag hindi, sayang naman. Oo. Di ba? Sayang naman. Kasi hindi naman sila ang kandidato. Hindi nga. Si Grace po kandidato eh. Ito, sabi naman ni Lito ng Valenzuela, Kapersi, morning good tungkol kay po, bakit di itanong kay Susan at Imelda kung sino ang ama at ina? Ayaw nga ako magsalita ni Juan. Susan. Si Susan na nga eh, tsaka si Rosemary. Kasi sinasabing si Grace po raw ay anak ni Rosemary. Mga kaibigan, kami po'y pansamantalang muling magpapaalam. Hanggang bukas po muli, ito po si Rose Navenario. Ito po naman si Peter Tolastas. Maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay dito sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Dito po si atong mama, buhay po kayo. Kami po ay magbabalik bukas sa ganito ring oras timpilan. Maraming salamat. Antabayanan po ninyo, susunod agad ang programang Katapat at Karancho. Kasama po ninyo si Manila Mayor Alfredo Lim at si Miguel Hill. Ito po si Percy Lapid at magandang yumaga, ligaya, bruha! Dito sa bayan ko, lahat kami